Ang tanga mo talaga! Bulag ka ba? Sigaw ng mayamang babae habang nanginginig ang kamay ng buntes na waitress. Basang-basa na ng natapong kape at kahihiyan. Sa gitna ng cafe, tinuro siya na parang basura. Walang pakialam na may buhay sa kanyang sinapupunan. Hinawakan siya sa braso, handa ng itulak. Handang durugin ang natitirang dignidad niya. Napaatras ang babae at pilit iniingatan ng tiyan. Nang biglang may sumigaw mula sa likuran. Isang boses na nagpatahimik sa lahat. "Don't touch her. She is my ex-wife." Nanigas ang babae. Maaga pa lang gising na ang syudad. Ngunit sa loob ng isang high-end cafe sa gitna ng business district, may katahimikang tila nakababad sa malamig na hangin. Amoy na bagong giling na kape. Banayad na tugtog ng jazz at ang maingat na pag-aayos sa mga mesa ang bumubuo sa ritual ng umaga. Dito pumapasok si Lara araw-araw. Mas maaga kesa sa karamihan. Tahimik na parang anino. Bitbit niya ang mop sa isang kamay at ang maliit na bag sa kabila. Maluwag ang uniforme, isang sukat na mas malaki kesa sa dati, na sinadya niyang piliin. Sa unang tingin, isa lang siyang simpleng waitress janitress. Maamong mukha, buhok na mahigpit na nakapusod at mga mata na laging tila nagmamadali. Pero kung titignan ng mabuti, makikita ang pagod na hindi na kayang itago ng pulbos. May bahagyang pamamaga ang paa at sa bawat hakbang ay may ingat. Parang may binabantayang lihim. Inayos ni Lara ang mga upuan. Pinunasan ng salamin at siniguro ang kinang ng counter. Kapag may dumadaan na kapwa staff, ngumingiti siya. Isang pilit ngunit magalang ngiti. "Good morning," sabi niya na palaging mahinahon. Walang reklamo, walang tanong. Sanay na siyang hindi mapansin. Sa locker room, maingat siyang huminga bago isuot ang apron. Tumingin siya sa salamin sandali at binaba agad ang tingin. Parang natatakot siyang makita ang refleksyon ng sarili. Dahan-dahan niyang inilipat ang kamay sa tiyan. Halos hindi halata sa ilalim ng maluwag na tela. Isang munting galaw lang, sapat para ipaalala sa sarili ang responsibilidad na daladala niya. "Konti na lang," bulong niya. Hindi malinaw kung para kanino. Para sa sarili o para sa buhay na nasa loob niya. Sa pagbukas ng cafe, pumasok ang mga unang customer, mga nakasuit na professional, mga babaeng naka-heels, mga taong sanay sa mamahaling kape at mabilis na serbisyo. Si Lara ay nananatili sa gilid, nagwawalis, nag-aayos, naglilinis ng mga natapong asukal. Iniwasan niyang tumayo ng matagal. Natutunan na ang katawan niya ang ritmo ng pag-iingat. May dumating na order sa mesa. Kinuha niya ang tray, sinigurong balanse, at maingat na naglakad. Sa bawat hakbang pinipigil niya ang paghinga. Hindi dahil mabigat ang tray, kundi dahil ayaw niyang mapansin ang bigat na hindi nakikita. "Miss?" tawag ng isang barista. "Pakilinisan yung sa bandang bintana?" "Oo," sagot ni Lara na agad na tumango. Walang tanong kung bakit siya ang laging tinatawag para sa ganitong gawain. Mas madali yun, mas ligtas. Kesa naman magdala ng maraming order sa gitna ng mata ng mga tao. Habang pinupunasan niya ang sahig sa may bintana, nasilayan niya ang sariling sa refleksyon ng salamin. Ang umagang sikat ng araw ay sumasalamin sa kanyang mukha. At sa likod ng kanyang mga mata, may kwentong ayaw magpahuli. Mabilis siyang umiwas. Ibinaling ang atensyon sa sahig. May dumaan na dalawang waitress na nagkakwentuhan. Tumawa sila. May halong bulungan. Hindi tungkol sa kanya, pero ramdam niya ang distansya. Matagal na siyang natutong manahimik. Umiwas sa usapan, umiwas sa tanong niya, "Kailan ka mag-aasawa?" O "Bakit parang tumataba ka?" Mas madali ang katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, huminto si Lara sa pagwawalis. Pumikit siya at huminga ng malalim. May kirot sa likod. Isang paalala ng pagod at ng panahon. Sa isip niya, may boses na marahang nagsalita.
Isang tinig na matagal niya nang kinakausap tuwing umaga. Hindi lahat ng sugat, kita sa balat. Parang alo ng mga alaala. Mga salitang hindi nasabi, mga pintuang isinara, mga pangarap na tinahak mag-isa. Ngunit mabilis niya itong itinaboy. Hindi ito ang oras. Hindi ito ang lugar. Tumunog ang bell sa pinto. May bagong pumasok. Mga yabag na may kumpiyansa. Ang tunog ng takong na tumatama sa sahig. Napatingin si Lara. Hindi dahil sa usisa, kundi dahil may kung anong bigat na biglang bumaba sa dibdib niya. Isang kakaibang kaba. Walang malinaw na dahilan. Muli niyang inayos ang mop. Itinuloy ang paglilinis. Focus. Bulong niya sa sarili. Trabaho lang. Sa counter may narinig siyang bahagyang pagtaas ng boses. Isang reklamo tungkol sa oras, sa pila, sa kalidad. Hindi niya pinansin. Sanay na siya sa ganon. Ang cafe na to ay tahanan ng mga taong sanay nang may nasusunod. Habang patuloy ang umaga, patuloy din ang kanyang pag-iingat. Hindi siya umiinom ng kape, tubig lang. Hindi siya tumatawa ng malakas. Hindi siya nagmamadali. Bawat galaw ay kalkulado. Bawat hakbang ay may paalala na mag-ingat. Sa isang sulok, saglit siyang nakaupo. Nagkunwaring inaayos ang apron. Muli niyang hinaplos ang tiyan. Mas matagal ngayon, mas marahan. May init sa palad niya. May tibok na parang sagot sa kanyang pagod. Para sa'yo. Bulong niya na halos hindi marinig. Sa labas tuloy ang buhay. Mga kotse, mga busina, mga taong may kanya-kanyang laban. Sa loob ng cafe tila payapa ang lahat. Ngunit sa puso ni Lara, may bagyong tahimik na naghihintay ng tamang sandali. At sa umagang iyon na nagsimula sa katahimikan, may paparating na sigaw na dudurog sa ilusyon ng kapayapaan. Hindi pa niya alam, pero ramdam na ng puso niya. Bumukas ang pintuan ng cafe nang may kasamang tunog ng maliit na kampana. Malinaw, matinis, at agad na umagaw ng atensyon ng lahat sa loob. Tumigil sandali ang mga kilos ng staff. May instinct silang natutunan sa paglipas ng panahon. Isang pakiramdam na may pumasok na hindi ordinaryong customer at hindi nga sila nagkamali. Pumasok si Camille na parang ang buong lugar ay pag-aari niya. Matangkad, tuwid ang tindig. Suot ang isang fitted na designer dress na halatang bago at mahal. Kumintabang hikaw na may diamante sa bawat galaw ng ulo niya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle. Walang hibla ang lumilihis. At ang pabango niya, matapang, ngunit sosyal. Agad na kumalat sa hangin. Humalo sa amoy ng kape at tinapay. Isang tingin lang niya sa paligid at tila may hinusgahan na kaagad. Ani at bahagyang umismed habang sinisiyasat ang mga mesa. Ang sahig, ang mga tao. May kasunod siyang dalawang kaibigan. Parehong naka-heels, parehong tahimik. Parehong halatang sanay nang sumunod sa tempo niya. Ngunit si Camille ang sentro. Palaging siya. Sa counter agad na lumapit ang isang barista na may pilit na ngiti. Good morning, ma'am. Welcome. Ang bagal. Talaga ni Camille, hindi malang tumingin sa pangalan sa name tag. Ilang minuto na ako nakatayo rito. Napatingin ang barista sa orasan. Wala pa namang isang minuto. Paumanhin po, ma'am. Every time. Reklamo ni Camille habang tinatanggal ang sunglasses niya at inalapag sa counter na parang may bigat na mensahe. Ganito ba talaga dito? High-end cafe pero parang karinderyang serbisyo. Tahimik ang paligid. Ang ibang customer ay nagkunwaring abala sa cellphone o kape, pero malinaw na nakikinig. Sa kabilang dulo ng cafe, si Laray hawak ang mop. Napahinto siya nang marinig ang tono ng boses. Mataas, matalim. May halong yapang na parang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang hangin. Dahan-dahan siyang tumingin. Nakita niya ang babae. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may biglang kumurot sa sikmura niya. Hindi pisikal, kundi emosyonal.
Isang pakiramdam na parang may paparating na hindi maganda. Sa counter, patuloy ang reklamo ni Camille. Ano ba naman yan? Aniya habang umuupo sa isang mesa malapit sa gitna. Hindi ba kayo marunong magbasa ng body language? Gusto ko ng cappuccino, extra hot, oat milk, at siguraduhin yung tama ha. Opo ma'am. Mabilis namang sagot ng barista. Halatang kinakabahan. I don't want it lukewarm. Last time nasayang lang ang oras ko. Dagdag ni Camille at inaas ang kilay. At linisin niyo to. May mantsa. Tinuro niya ang mesa. Isang maliit na marka na halos hindi pansin. Pupunasan po agad. Sagot naman ng isang waitress na agad namang lumapit. Si Lara, kahit hindi tinatawag, ay kusang naglakad papalapit. Sanay na siya sa ganitong eksena. Kapag may customer na mahirap, kadalasan siyang inuutusan dahil tahimik siya, hindi sumasagot at marunong magtiis. Habang papalapit siya, mas lalo niyang naamoy ang pabango ni Camille. Masyadong matapang, halos nakakahilo. Hinaluan pa ng init ng kape at ingay ng mga tasa. Lumuhod siya ng bahagya upang punasan ng mesa. Maingat ang galaw, sinisigurong hindi niya nababangga ang upuan o ang bag ni Camille na nakasabit sa gilid. Dahan-dahan, biglang sabi ni Camille na malamig ang tono. Hindi ba kayo tinuturuan dito? Opo ma'am, pasensya na po. Sagot ni Lara, nakayuko. Hindi siya tumingin sa mukha ng babae. Ayaw niya. Parang may sinasabi ang instincts niya na huwag. Palagi na lang ba kayong ganyan? Dagdag pa ni Camille. Pinag-cruise ang mga braso. Hindi ba kayo pwedeng magtrabaho ng maayos? Nakakairita. Walang sagot si Lara. Tahimik lang niyang tinapos ang paglilinis at saka tumayo. Sa pagtayo niya, naramdaman niya ang bahagyang hilo. Kumapit siya sandali sa gilid ng mesa. Mabilis, hindi halata. Kalma lang, sabi niya sa sarili. Konti na lang. Habang papalayo siya, narinig pa rin niya ang boses ni Camille. Reklamo tungkol sa ilaw, sa ingay, sa ibang customer na masyadong malakas tumawa. Sa isip ni Lara, parang umiinit ang paligid. Parang masikip ang hangin. Bumalik siya sa gilid ng cafe at nagkunwaring nag-aayos ng mga tray. Ngunit ang mga mata niya ay bumabalik-balik kay Camille. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa kaba. May kakaiba sa babae. Hindi lang dahil mayabang siya, hindi lang dahil may pera siya. May aura itong parang bagyo. Yung tahimik muna, pero alam mong kapag bumuhos, may masasaktan. Dumating ang cappuccino. Maingat itong inilapag ng barista sa mesa ni Camille. Tinignan ni Camille ang tasa. Parang sinusuri ang isang bagay na mababa sa kanyang pamantayan. Hinawakan niya ang tasa. Sumimangot. Mainit ba to? Tanong niya na may halong duda. Opo ma'am, sagot ang barista. Sumipsip siya ng kaunti at hindi siya nasiyahan. Barely, sabi niya. Ganyan ba talaga kahirap sundin ang simple instructions? Huminga ng malalim ang barista. Pilit ng umiti. Papalitan ko po agad. Of course you will. Putol ni Camille. Dapat lang. Si Lara naman ay nakatanaw mula sa malayo. Ang kamay niya ay kusang napunta sa tiyan niya. Isang reflex na hindi niya napansin agad. Parang may gustong ipaalala ang katawan niya. May masamang mangyayari. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya. Ang ingay ng cafe tila lumabo sa tenga niya. Ang tanging malinaw na lang ay ang tunog ng boses ni Camille. Paulit-ulit, matalim, walang pakialam. At sa bawat segundo na lumilipas, parang unti-unti ring hinihigop ng tensyon ang buong lugar. Isang simpleng umaga, isang ordinaryong cafe, ngunit sa gitna ng pabango, kape, at artipisyal na ngiti, may paparating na sandali na babasag sa katahimikan. At si Lara, kahit pilit na iwasan, ay nasa gitna mismo nito. Hindi pa ngayon, pero malapit na. May mga sandali sa buhay na parang napakaliit.
Isang maling hakbang, isang segundo ng kawalan ng balanse, pero sapat para tuluyang magbago ang lahat. At iyon ang sandaling iyon para kay Lara. Abala ang cafe, mas dumadami na ang tao. Mas naging mabilis ang galaw ng mga staff. Tumataas ang ingay ng mga tasa. Ang mahinang usapan ng mga customer, ang paulit-ulit na paglabas-masok ng pinto. Humahalo sa hangin ang amoy ng espresso, mainit na gatas at matatamis na pastry. Si Lara ay may hawak na basahan at maliit na balde. Inutusan siyang punasan ng sahig malapit sa gitna. Sa bandang mesa ni Camille, maingat siyang naglakad. Ramdam niya ang pagod sa bawat hakbang. Mabigat ang pakaramdam ng katawan niya. Parang mas mabagal kaysa sa takbo ng paligid. Ngunit, hindi siya nagrereklamo. Hindi niya pwedeng gawin yon. Habang lumuluhod siya para punasan ng sahig, narinig niya ang boses ni Camille sa likuran. Reklamo na naman. May halong iritasyon. Honestly, nakakawala ng gana. Sabi ni Camille sa kausap, na sapat ang lakas para marinig ng lahat. Hindi ko alam kung bakit ako pumapayag sa ganitong klase ng lugar. Huminga ng malalim si Lara. Ignore, sabi niya sa sarili. Konti na lang. Tumayo siya para ilipat ang balde. At sa sandaling yon, may bahagyang basa sa sahig. Hindi niya napansin agad. Isang manipes sa patak ng tubig na kumintab sa ilaw. Isang hakbang, isang segundo. At nadala siya. Hindi malakas, hindi dramatic. Isang bahagyang pagkawala lang ng balanse, pero sapat para mawala sa ayos ang hawak niya. Ay! Mula sa kabilang mesa ay may waitress na may dalang tray ng mainit na kape. Papunta kay Camille. Sa gulat at biglang galaw ni Lara, nabangga niya ang gilid ng tray. Parang slow motion ang lahat. Umingay ang tasa habang bumitaw sa tray. Umikat sa hangin ang mainit na likido. Kayumanggi, umuusok at may amoy ng sariwang timpla. At bago pa makapagsalita ang kahit na sino, splash! Tumama ang kape sa harap ng designer dress ni Camille. Isang malinaw, madilim naman siyang agad na kumalat sa mamahaling tela. May kasunod na patak sa sahig. May bahagyang usok na umangat. Amoy sunog na gatas at kape ang pumuno sa hangin. Tumigil ang oras, literal. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Ang tunog ng kutsara na nahulog sa mesa sa malayo ay parang umalingaw-ngaw sa buong cafe. Si Lara ay naniga sa kinatatayuan niya. Nanlamig ang buong katawan niya. Nakatitig siya sa mantsa sa damit ni Camille. Parang iyon lang ang sentro ng mundo. Ma'am, pasensya na po. Nauutal niyang sabi. Nanginginig ang boses. Hindi pa agad nagsalita si Camille. Tinitigan niya lang ang damit niya. Dahan-dahan. Parang hindi siya makapaniwala. Hinawakan niya ang tela at ramdam ang basa at init. Tumingin siya sa kamay niya. May bahid ng kape. At doon, biglang nag-iba ang aura ng buong cafe. Isang maikling katahimikan. Mabigat, nakakasakal. Ang ibang customer ay napatingin. May tumigil sa pagsubo. May nagtaas ng kilay. May humawak sa cellphone. Para bang may inaabang ang mangyayari. Si Lara ay kusang hinawakan ng tiyan niya. Isang reflex ng takot. Hindi dahil sa galit na darating, kundi dahil sa kaba na baka masaktan ng baby kapag may mangyari. Pasensya na po talaga. Ulit niya ng mas mahina. Hindi ko po sinasadya. Dahan-dahan tumayo si Camille. Ang tunog ng upuan na kinaladkad niya paatras ay uminit, tila babala. Hindi mo sinasadya? Tanong niya na mababa ang boses, pero mas nakakatakot kesa sigaw. Tumingin siya kay Lara mula ulo hanggang paa, parang sinusukat ang halaga niya. Alam mo ba kung magkano ang suot ko? Dagdag ni Camille, dahan-dahan. Bawat salita ay may diin. Tahimik ang paligid. Ang aircon ay parang mas lumalakas ang ugong. Ang amoy ng kape ay mas tumapang. Ma'am, babayaran po namin.
Singit ng barista pero mabilis siyang pinatahimik ng isang tingin ni Camille. Hindi ikaw ang kausap ko. Bumalik ang tingin niya kay Lara. Ang mga mata ni Lara ay namumuo na ang luha pero pinipigilan niya. Ayaw niyang umiyak. Ayaw niyang mukhang mahina. Please po, sabi niya na halos pabulong. Aayusin po namin. Aayusin? Ulit ni Camille na may halakhak na walang saya. Sa tingin mo maaayos to? Itinaas niya ang kamay niya. Itinura ang mantsa. Parang ebidensya sa isang krimen. May narinig namang bulungan sa likuran. Grabe, kawawa naman. Patayin. May isang customer na dahan-dahang itinaas ang cellphone. Kunwari, nagte-text pero malinaw na naka-video. Si Lara ay nakaramdam ng pagkahilo. Parang umiikot ang paligid. Kumapit siya sa gilid ng mesa para hindi matumba. At sa sandaling iyon, gusto niyang mawala. Gusto niyang umatras sa umagang tahimik. Kanina, bago pumasok ang babae, bago ang isang maling hakbang, ngunit huli na. Ang katahimikan ay unti-unting napalitan ng tensyon, parang kulog na paparating. At sa gitna ng cafe, sa gitna ng mga mata na nakatutok sa kanila, nakatayo si Lara. Basang-basa sa hiya, nanginginig sa takot, habang ang babaeng nasa harap niya ay tila handa ng pumutok. Ang bagyo'y hindi pa nagsisimula, pero naroon na ang unang patak. Bulag ka ba? Bumagsak ang sigaw ni Camille sa cafe na parang basag na salamin. Matalim, malakas at walang pakundangan. Alam mo ba kung magkano to? Nag-echo ang boses niya sa loob ng lugar. Parang huminto ang hangin. Ang mga kutsara sa mesa ay tila mas malakas ang tunog sa bawat galaw. Ang amoy ng kape na kanina'y nakakaaliw ay biglang nakakasalasok. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Hindi siya nakaatras. Hindi rin siya makasagot agad. Parang may humigpit sa dibdib niya. Parang may kamay na pumisil sa lalamunan niya. Ma'am, please po. Nanginginig niyang sabi. Halos hindi marinig. Pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Ngunit hindi iyon narinig. O mas tama, ayaw pakinggan ni Camille. Hindi mo sinasadya? Ulit niya tumawa ng walang saya. Hindi mo sinasadya? Lumapit siya ng isang hakbang. Ang takong niya ay tumunog sa sahig. Malinaw, mabigat, parang babala. Ganyan ba talaga kayo? Tanong niya at itinaas ang boses. Mga taong walang alam, walang pakialam. Tapos sasabihin niyo, sorry? Maraming mata ang nakatutok sa kanila. May isang lalaki sa sulok na huminto sa pag-inom ng kape. May isang babae naman na napasinghap. Parang may pinapanood na eksena sa pelikula. May ilan na nagbubulungan. Grabe naman. Ang harsh. Pero kasalanan din niya eh. Si Lara ay kusang hinawakan ng tiyan niya. Hindi niya namalayan agad ang ginawa niyang iyon. Parang instinct. Parang protection. Napansin naman niyon ni Camille. Tumitig siya sa kamay ni Lara at saka muling tumingin sa mukha nito. Ano yan? Tanong niya at may halong pangungutya. Drama? Para maawa kami? Hindi po. Mabilis sa sagot ni Lara at nanginginig ang boses. Masakit lang po. Masakit? Ulit ni Camille. Itinaas ang kilay. Mas masakit ang mawawalan ka ng trabaho. Parang may dumaan na malamig na hangin sa cafe. May isang staff na lumapit. Pilit na mahinahon. Ma'am, pag-usapan po natin to ng maayos. Tumahimik ka. Singhal ni Camille at hindi malang lumingon. Hindi ka kasama. Bumalik ang tingin niya kay Lara. Malapit na sila ngayon. Sapat para maramdaman ni Lara ang pabango ng babae. Matapang, halos nakakabingi. Alam mo ba? Dahan-dahang sabi ni Camille, pero mas nakakatakot kesa sigaw. Na isang tawag ko lang, mawawala ka dito. Napayo ko si Lara. Ramdam niya ang pamumuon ng luha sa mata niya. Pero pinipigilan niya. Hindi niya gustong umiyak sa harap ng lahat. Pasensya na po. Ulit niya. Gagawin ko po ang lahat para maayos to.
Lahat? Tanong ni Camille. Kaya mo bang palitan ng damit ko? Tahimik si Lara. Walang sinagot. At doon, may tumawa. Isang maikling tawa sa likuran. Hindi malakas pero sapat na para marinig. Sinundan iyon ng isa pang tawa. May nagbulong, may nagkomento. Ang tanga naman. Hindi ba siya marunong mag-ingat? Ang ate ng customer pero kasalanan din talaga ng waitress ha. May isang cellphone na malinaw na nakatutok sa kanila ngayon. Hindi na nagkunwari ang may hawak. Naka-video. Si Lara ay nakaramdam ng hiya na parang apoy na umakyat mula paa hanggang ulo niya. Para bang gusto niyang matunaw sa kinatatayuan niya. Please po, sabi niya na mas mahina na ngayon. May dinadala po ako. Hindi niya na natapos ang pangungusap. Sabi ni Camille at biglang umiti ng ngiting walang kabaitan. Kaya pala. May kakaibang tingin siya kay Lara. Para bang nakakita ng kahinaan. Kaya ka pala ganyan. Dagdag niya. Responsable ka na nga. Dinadala mo pa yan dito? May collective gasp sa paligid. Ang isang barista ay napapikit. May isang waitress na napahawak sa bibig. Si Lara ay parang sinampal. Hindi dahil sa salita lang, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Walang awa, walang konsiderasyon. Hindi po ako, nagsimula siya. Pero wala na siyang lakas. Tumigil ka, putol ni Camille. Nakakairita ka. Tumigil ang oras para kay Lara. Ang ingay sa cafe ay parang lumayo. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso. Mabilis, magulo. Ramdam niya ang bigat sa tiyan niya. Ang takot na baka may mangyari. Hinaplos niya ang tiyan at mas mahigpit na ngayon. May isa pang customer na nagsalita. Pabulong pero may halong libang. Parang teleserye ah. May sumagot. Oo nga, kawawa yung babae ano? Ngunit walang gumalaw para tumulong. Walang humarang. Lahat ay nanonood. Si Camille ay muling tumaas ang boses. O ano? Iiyak ka na ba? Hindi naman sumagot si Lara. Hindi niya na kaya. May luhang tumulo sa pisngi niya. Isa lang. Mabilis niya yung pinunasan. Pero nakita iyon ng lahat. Grabe, may nagsabi. Nako, naka-video na to. Siguradong magpa-viral yan. Mas humigpit ang hawak ni Lara sa tiyan niya. Parang gusto niyang yumuko. Protektahan ang sarili. Sa gitna ng lahat, sigawan, bulungan, tawa, ang cafe ay naging parang arena at si Lara ang nasa gitna. Isang buntes na babae. Isang simpleng manggagawa. Nag-iisa. Hindi pa siya hinahawakan, hindi pa siya tinutulak. Pero sa mga sandaling iyon, parang dinurog na ang natitira niyang dignidad. Sa harap ng mga mata ng mga taong walang pakialam. At habang patuloy ang sigaw ni Camille, habang patuloy ang pag-ikot ng camera ng cellphone, may paparating pang mas masahol. At hindi pa ito ang pinakamalala. May hangganan ng sigawan. May punto kung saan ang galit ay hindi na lang salita, kundi kilos. At doon na tumawid si Camille. Bigla niyang inabot ang braso ni Lara. Hindi marahas sa unang tingin, pero madiin. Masyadong madiin para maging aksidente. Ang mga daliri niya ay bumuon sa braso ni Lara na parang may gustong patunayan. Parang gusto niyang iparamdam kung sino ang may kapangyarihan. Aray, napasinghap si Lara. Gulat sa sakit pang sabay na umakyat sa dibdib niya. Nanlamig ang balat niya sa haplos na yon. Hindi dahil malamig ang kamay ni Camille, kundi dahil sa takot na biglang sumiklap. Ma'am, please po, pilit niyang sabi. Nanginginig na ngayon ang buong katawan. Ngunit hindi bumitaw si Camille. Sa halip ay masinigpitan niya ang hawak. Makinig ka sa akin. Sabi niya na mababa ang boses pero puno ng galit. Akala mo ba? Makakalusot ka sa sorry mo? May mga napasinghap sa paligid. May isang waitress na lumapit sana. Pero napaatras nang makita ang itsura ni Camille. Mga mata niya ang nag-aapoy. Panga na mahigpit na nakakuyom. Ma'am, baka pwede po.
Simula ng manager, pero muli siyang pinutol. Tumahimik ka, singhal ni Camille. Hindi inaalis ang tingin kay Lara. Hindi pa tapos to. Ang cafe ay amoy kape pa rin, pero may halo na ngayong tensyon. Parang may nasusunog na hindi nakikita. Ang ilaw ay tila mas maliwanag, mas nakatutok sa eksena sa gitna. Si Lara ay pilit na humihinga. Naramdaman niya ang kirot sa braso niya, ang panginginig ng mga tuhod niya. Ang kamay niya ay kusang bumaba sa tiyan. Proteksyon, panalangin. Bitawan niyo po ako. Mahina niyang pakiusap. Masasaktan po. Masasaktan? Ulit ni Camille, may ngising mapanlait. Masasaktan ka pa lang? Mas lumapit siya. Halos magkadikit na ang mukha nila. Ramdam ni Lara ang hininga ni Camille. Mabigat, mainit. Ako ang masasaktan dito, dagdag ni Camille. Dahil sa'yo. May nag-click na tunog sa paligid. Isang cellphone na mas inilapit pa ang kamera. May nagbulungan. May nag-iingay. Pero walang humaharang. Papatanggal kita. Biglang sabi ni Camille at malinaw, walang paligoy-ligoy. Ngayon din. Nanlaki ang mata ni Lara. Isang tawag ko lang, dagdag ni Camille. Mas lalo pang hinigpitan ang hawak sa braso niya. At wala ka na. Hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit na saan. Humigpit pa ang dibdib ni Lara. Parang may pumisil sa puso niya. May kilala ako, patuloy ni Camille. Alam ko kung paanong gumalaw ang mga ganitong lugar. Sisirain kong reputasyon mo. May bahagyang pag-uga sa katawan ni Lara. Hindi niya namalayan na umatras siya ng kalahating hakbang, dala ng takot. At doon, nawala ang balanse niya. Ma'am? Sigaw ng isang staff. Si Lara ay muntik nang matumba. Sa isang iglap, ang paa niya ay nadula sa basang sahig. Ang katawan niya ay napaatras. At kung hindi dahil sa mesa sa likuran, tuluyan na sana siyang bumagsak. May collective gasp sa cafe. Diyos ko, buntis siya. Grabe. Ang mesa sa likuran ay tumama sa likod ni Lara. Hindi naman malakas pero sapat para mapasigaw siya sa gulat. Ang tiyan niya ay muntik nang tumama sa gilid ng mesa. Ah! Napahawak siya sa tiyan. Ngayon ay wala na siyang pakialam kung makita ng lahat. Ang takot ay dumaloy na sa kanya na parang malamig na tubig. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa baby. Anak ko! Bulong niya na halos walang tunog. Si Camille ay napahinto. Isang segundo lang, para ngayon lang niya nakita ng malinaw ang sitwasyon. Ang buntis na tiyan, ang takot sa mga mata ni Lara, ang mga taong nakatingin. Ngunit ang galit ay mas malakas. Arte? Sabi niya bagamat mas mababa ang boses. Huwag mo ako lokohin. Hindi po ako. Nanginginig na sagot ni Lara. Please po, buntis po ako. May katahimikan na bumaba sa cafe. Isang mabigat, nakakapangilabot na katahimikan. Ang manager muling lumapit at mas matapang na ngayon. Ma'am, sapat na po. Kailangan niyo pong bitawan siya. Sandaling nagkatinginan sila ni Camille. At sa mga mata ni Camille may galit na may halong insulto. Parang siya ang inaagrabyado. Kung may mangyari sa kanya, dagdag ng manager, mananagot po tayo. Bumitaw si Camille. Biglaan. Halos itinulak ang kamay ni Lara palayo na para bang nadumihan siya. Si Lara ay napaatras. Halos mawalan ng lakas. Umupo siya sa pinakamalapit na upuan. Hingal na hingal. Nanginginig ang buong katawan. Ang amoy ng kape ay hinaluan na ngayon ng pawis sa takot. Hindi pa tatapos, sabi ni Camille at itinuro si Lara. Akala mo ligtas ka na? Tumingin siya sa paligid, sa mga staff, sa manager at sa mga customers na nanonood. Lahat kayo, dagdag niya, makakarinig pa tungkol dito. Isinuot niyang muli ang sunglasses niya bagamat nasa loob pa rin ng cafe. Isang kilos na parang pagtatakip. Hindi sa mata, kundi sa konsensya. At habang papalayo siya ng ilang hakbang, tumigil siyang sandali. At ikaw,
Sabi niya at hindi lumingon. Maganda ka. Dahil sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na to. Umalis siya sa mesa, nag-iwan ng basang sahig, basag na katahimikan, at isang babaeng nanginginig sa upuan. Si Lara ay nakayuko, parehong kamay nasa tiyan, huminga ng mabilis, may luha na tuluyang pumatak at hindi niya na napigilan. Sa paligid niya may mga bulungan pa rin, may nag-aapot ng tissue, may iba naman na umiwas ang tingin. Ngunit ang pinsala ay nagawa na, hindi lang sa damit, hindi lang sa trabaho, kundi sa isang umagang dapat sanay tahimik. Pero naging simula ng pinakamadilim na sandali ng buhay niya. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pintuan sa cafe na dahan-dahang bumukas. Hudyat ng paparating na pagbabago na hindi pa niya alam. Bumukas ang pinto ng cafe. Isang simpleng tunog lang. Ang kampana sa itaas. Pero sa gitna ng tensyon ay parang mas mabigat ang dating nito. Parang may bagong hangin na pumasok. Malamig, tahimik, ngunit may dalang kakaibang bigat. Pumasok si Adrian. Matangkad, maayos ang suot, simple pero halatang mamahalin. Isang dark blazer, puting polo at sapatos na makintab pero hindi pilit. Hindi siya nagmamadali. Sanay na siyang pumasok sa kahit anong lugar na parang wala siyang kailangang patunayan. Kagagaling lang niya sa CR. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa loob ng ilang minutong wala siya. Pero ramdam niya kaagad, may mali. Huminto siya sa may pintuan. Hindi dahil may humarang, kundi dahil may kakaibang aura ng cafe. Tahimik, pero hindi payapa. Ang mga tao hindi nakatutok sa mga tasa o cellphone, kundi sa isang direksyon. Sa gitna, may babaeng nakaupo sa upuan, nakayoko at hawak ang tiyan. May mga staff na nakapaligid, halatang aligaga. May isang manager na nakatayo, seryoso ang mukha. May mga customer na nakatingin, may bulungan, may hawak na cellphone at may isang babaeng elegante. Galit, nakatalikod na halatang siya ang pinagmula ng gulo. Kumunot ang noo ni Adrian. Hindi siya sanay sa ganitong eksena. Hindi siya sanay sa sigawan sa public places, lalo na sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Ano nangyayari? Tanong niya sa isang staff na napadaan sa harap niya. Sir, may incident po. Sagot ng staff. Hindi na hinintay ang buong paliwanag. Ang mga mata niya ay kusang napunta sa babaeng nakaupo. At doon ay parang may humampas sa kanya. Nanigas ang katawan niya. Ang mundo ay parang biglang lumiit. Parang ang lahat ng tunog ay naputol. Ang ugong ng aircon, ang bulungan ng mga tao, ang tunog ng mga tasa, lahat parang lumayo. Ang tanging malinaw sa paningin niya ay si Lara. Hindi agad siya nakilala ng buo. May nagbago. Mas payat ang mukha, mas maputla, mas pagod. Ngunit ang hugis ng mukha, ang linya ng ilong, ang paraan ng pagyuko, hindi iyon mapagkakamalan. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Isang hakbang pasulong, mas malinaw na ngayon. Nakita niya ang kamay ni Lara na mahigpit na nakahawak sa tiyan. Ang panginginig ng balikat niya, ang buhok na bahagyang magulo. Hindi tulad ng dati pero pamilyar pa rin. Isang alaala ang biglang sumiklab sa isip niya. Isang umaga, isang maliit na apartment. Si Lara ay nakangiti, nagtitimpla ng kape. Biglang bumalik ang bigat sa dibdib niya. Sir, tawag ng staff at hindi siya sumagot. Ang mga mata niya ay hindi makaalis kay Lara. Hindi niya alam kung gaano siyang katagal nakatayo roon. Isang segundo ba? Isang minuto? Hindi yon mahalaga. Ang mahalaga, nandito siya. At nandito rin siya. Si Camille ay nagsimulang maglakad palayo. Pero napansin niya si Adrian sa gilid ng paningin niya. Tumigil siya. Lumapit siya agad. Parang may nahanap na kakampi. Adrian, sabi niya na may halong inis at lambing. Buti naman at dumating ka. Napatingin si Adrian sa kanya. Pero hindi agad tumugon. Ang tingin niya ay malamig, nagtataka. May problema, dagdag ni Camille at itinuro si Lara. Yang staff ninyo. Biglang bumalik ang tingin ni Adrian kay Lara.
Mas malapit na siya ngayon. Kita niya na ang luha sa pisngi niya, ang pamumutla ng labi niya, ang paraan ng paghinga niya. Mabilis at parang may pinipigil na sakit. At doon, may kung anong kumirot sa kanya. Isang guilt na matagal niya nang tinakpan ng trabaho, pera at katahimikan. Adrian? Ulit ni Camille at napansin ang kawalan ng reaksyon niya. Ngunit hindi pa rin siya sumagot. Sa halip ay dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna ng cafe. Bawat takbang ay parang mabigat. Parang may humihila sa kanya pabalik sa mga taon na akala niya ay tapos na. May bulungan sa paligid. Sino yun? At parang kilala niya ang babae. Ay ang yaman nun na. Huminto siya sa ilang hakbang mula kay Lara. Hindi pa rin sila nagkatitigan. Si Lara ay nakayuho pa rin, nakatuon sa sarili niyang paghinga. Hindi niya napansin agad ang presensya ni Adrian. Ngunit may kung anong nagbago sa hangin. Isang pakiramdam na parang may pamilyar na presensya. Isang amoy, mahina. Hindi pa bango at hindi rin kape. Isang alaala. Dahan-dahan siyang tumingala at nagtagpo ang mga mata nila. Isang iglap, isang segundo, pero sapat para magbalik ang lahat. Naniga si Lara. Ang mundo ay parang muling huminto, tulad ng mga matapon ng kape. Pero mas masakit at mas personal. Adrian, bulong niya na halos hindi lumabas ang boses. Nanigas din ang mukha ni Adrian. Ang lahat ng emosyon na pilit niyang kinokontrol ay sabay-sabay na sumiklab. Gulat, pangungulila, pagkakasala, at isang tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Bakit siya nandito? Bakit ganitong itsura niya? Bakit may tiyan siya? Hindi pa malinaw sa isip niya ang huling tanong. Pero may kung anong bumigat sa sikmura niya. Si Camille naman napansin ang pagbabago sa ekspresyon niya. Adrian, sabi niya na mas matalim na ngayon ang tono. Ano bang problema mo? Hindi siya tumingin kay Camille at ang mga mata ay nakapako kay Lara. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya bilyonaryong walang pakialam. Isa siyang lalaking biglang hinarap ng nakaraan. Sa gitna ng isang cafe, sa harap ng maraming mata at sa harap ng babaeng minsan niyang minahal at iniwan. At sa sandaling yon, bago pa man niya mabuksan ang bibig, may hawak pa rin si Camille sa braso ni Lara. At may isang salita na nag-aabang mula sa bibig ni Adrian. Isang salitang magpapabago sa lahat. Sa cafe, halos lahat nakatayo na ang atensyon ay nasa iisang punto. Si Lara nakaupo na sana kanina pero dahil sa inat at tensyon at sa bigat ng hiya, pilit siyang tumayo ulit. Parang nahihiya siyang manatiling nakaupo habang pinagtitinginan siya. Nanginginig ang mga tuhod niya at ang dalawang kamay niya ay salitan. Isa sa tiyan, isa sa gilid ng mesa para hindi bumigay. Sa harap niya si Camille ay parang hindi pa tapos. Hindi sapat ang sigaw. Hindi sapat ang pananakot. Para bang gusto niya talagang makita si Lara na tuluyang gumuho. Akala mo ligtas ka? Malamig na sabi ni Camille. Ang boses ay hindi na sumisigaw, pero mas nakakatakot. Tingnan mo nga ang sarili mo. Si Lara ay napalunok. Ang lalamunan niya ay tuyo. Kahit ang amoy ng kape, na dati nakaka-comfort, ngayon ay parang amoy na ng usok. Mainit ang hangin sa paligid, kahit malamig ang aircon. Parang lahat ng mata ay apoy na nakatutok sa kanya. May narinig siyang bulungan sa likod. Yung lalaki, no? Parang mayaman. Bakit parang kilala niya? Uy, naka-video pa rin. At oo, nandun pa rin ang cellphone. Nakataas, steady na parang naghihintay ng climax. Parang may taong mas gustong sumabog ang eksena kesa matapos. Si Camille ay lumapit ulit. Mas malapit kesa kanina. Halos tumama ang takong niya sa patak ng kape sa sahig. At kumintabi yon sa ilaw. Ma'am, mahina at halos basag na sabi ni Lara. Tama na po, please. Hindi niya sinasadyang humawak ulit sa tiyan at parang otomatiko, parang ang katawan niya lang ang may utak ngayon. Protektahan mo. Nakita yon ni Camille at biglang tumawa na maikli. Yung tawa na walang saya. Huwag mo akong ginaganyan. Sabi niya, tinaas ang kamay niya.
At bago pa makailag si Lara, hinablot na ni Camille ang kamay niya. Hindi sa pulso lang, pati braso. Parang hinilan niya palabas sa sariling katawan niya. Napasinghap si Lara. Napapikit sa sakit at gulat. Kumirot ang braso niya, parang binuhusan ng yelo. Don't touch her. She's my ex-wife. Parang may sumabog na katahimikan. Walang umubo, walang gumalaw. At ang mga mata ni Camille ay nanlaki na parang nabasag ang mundo niya. Si Lara naman ay nanigas, parang tinamaan ng kidlat. At sa loob ng cafe, ang hangin ay biglang naging mas mabigat. Dahil sa isang simpleng iskandalo ay biglang naging isang lihim na nabunyag sa harap ng lahat. Parang may pumutok na tahimik na bomba sa loob ng cafe. Walang sumigaw, walang gumalaw. Pero ramdam ng lahat na may nagbago. Unti-unting bumaba ang kamay ni Camille. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil parang naubusan siya ng lakas. No, mahinang sabi niya, halos hindi marinig. Hindi mo pwedeng sabihin yon. Pero huli na, nabitawan niya ang kamay ni Lara. Parang biglang bumagsak ang tensyon mula sa daliri niya. Dumaloy pababa at nagkalat sa sahig. Kasama ng natuyong kape at mga basag na tingin ng mga tao. Si Lara ay halos mawala ng balanse nang bumitaw ang hawak sa kanya. Isang hakbang paatras, isang mabilis na hawak sa gilid ng mesa. Ang hininga niya ay putol-putol, parang galing sa ilalim ng tubig. Ang kamay niya ay agad na bumalik sa tiyan niya, mas mahigpit na ngayon. Sa cafe, sabay-sabay na nagkatinginan ng mga tao. Ex-wife? Didn't he just say, wait, sila pala? May isang babae na napahawak sa bibig. May lalaking tumayo mula sa upuan. Ang manager ay napatigil at parang hindi alam kung anong protocol ang susundin sa ganitong klaseng iskandalo. Ang mga cellphone, imbes na ibaba, mas lalong tumaas. Parang may nanalo sa loto ng chismis. Grabe, may bumulong. Hindi to normal parang pelikula. Si Camille ay umatras ng isang hakbang. Parang siyang tinulak ng salita ni Adrian. Adrian, sabi niya na nanginginig ang boses. Ano bang sinasabi mo? Hindi siya sinagot agad ni Adrian. Ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Camille. Nakatutok ang tingin niya kay Lara. At doon niya nakita ng malinaw ang hindi niya agad napansin kanina. Ang tiyan. Hindi ito basta-bastang pagod na katawan. Hindi ito simpleng pagbigat ng uniforme. Buntis siya. Nanlaki ang mata ni Adrian. Parang may humampas sa kanya. Isang biglang realization na hindi niya inaasahan. Ang dibdib niya ay parang sinakal. Ang mundo ay parang muling umikot. Mas mabilis na ngayon. Lara, bulong niya na halos walang tunog. Ang mga mata niya ay bumaba. Mula sa mukha ni Lara, pababa sa kamay nitong nakahawak sa tiyan. Pababa sa umbok na pilit tinatago ng maluwag na uniforme. Hindi niya kailangang magbilang ng buwan. Hindi niya kailangang magtanong agad. May kutob na agad siyang naramdaman. Isang mabigat, malamig na kutob na parang sagot sa lahat ng tanong na matagal niyang tinakasan. Hindi pwede. Hindi ngayon. Hindi ganito. Si Lara ay napansin ang tingin niya. At doon bigla siyang napaatras. Parang biglang napaso. Wak, mahina niyang sabi na halos pakiusap. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Parang may hiya. Parang may takot. Parang may pader na agad niyang itinayo. Ang cafe ay muling napuno ng bulungan. Mas malakas na ngayon. Buntis siya? Sa kanya ba yan? Grabe, kaya pala. Si Camille ay napatingin sa tiyan ni Lara at parang doon lang tuyuyang bumagsak ang katotohanan sa kanya. Hindi. Sabi niya na halos pasigaw. Hindi pwede. Lumapit siya ng kalahating hakbang kay Adrian, parang desperado. Adrian, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong hindi totoo yan. Ngunit hindi pa rin tumingin si Adrian sa kanya. Ang tingin niya ay nananatili kay Lara, sa babaeng minsan niyang iniwan. At ngayon ay nakatayo sa harap niya na may dalang buhay na hindi niya alam. Gano'n nakatagal? Tanong niya na mababa ang boses, nanginginig sa dulo. Hindi naman sumagot si Lara.
Ibinaba niya ang tingin na parang gusto niyang itago ang sarili. Parang gusto niyang bumalik sa umagang tahimik bago ang kape, bago ang sigaw, bago ang salitang ex-wife. Lara, ulit ni Adrian na mas malumanay na ngayon. Bakit hindi mo sinabi? Hindi mo tinanong. Mabilis na sagot ni Lara. May bahagyang tapang sa boses, pero halatang nasasaktan. At wala ka rin namang balak makinig noon. Parang sinampal si Adrian ng mga salitang yon. Napayuho siya sandali. Ang amoy ng cafe, kape, gatas, tinapay ay parang biglang bumigat sa ilong niya. Hindi na iyon amoy ng negosyo o umaga. Amoy iyon ng isang desisyong may kapalit. Ang manager ay sumingit, halatang aligaga. Sir, ma'am, baka pwede po nating later, sabi ni Adrian. Maikli pero malinaw. Hindi galit, pero may otoridad na hindi pwedeng baliwalain. Tumahimik ang manager. Si Camille ay tuluyang nawalan ng kulay sa mukha. Ang kumpiyansa niya kanina ay parang natunaw. Hindi niya inaasahan ito. Hindi ganitong klaseng revelasyon. Hindi sa ganitong lugar. Hindi sa harap ng mga tao. So, sabi niya at pilit pinatatatag ang boses. Ex-wife mo. At buntis? Tumingin siya kay Lara mula ulo hanggang tiyan. Parang sinusukat kung gaanong kalaki ang iskandalong ito. Ginagawa mo to para makuha siya pabalik, di ba? Singhal ni Camille. Ginagamit mo yan. Biglang umangat ang ulo ni Lara. Hindi. Mariin niyang sabi. Huwag mo akong ganyanin. May bigat sa boses niya ngayon. Hindi na lang takot, may dignidad. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Dagdag niya. Lalo na ang taong katulad mo. May napasinghap sa paligid. Si Adrian ay tumingin kay Camille sa wakas. At sa tingin niyang yon, wala nang lambing. Wala nang pagtatanggol. Tama na, sabi niya. Ikaw ang lumampas. Adrian. Nagsimula si Camille pero pinutol siya ng katahimikan ng mga tao sa paligid. Si Lara naman ay muling napahawak sa tiyan niya at parang napagod bigla. Ang tuhod niya ay parang nangihina at napansin niya ni Adrian. Isang hakbang pasulong pero huminto siya. Parang natakot siyang lumapit. Parang natakot siyang wala na siyang karapatan. Okay ka lang ba? Tanong niya na mahina. Hindi naman agad sumagot si Lara. Tumingin siya sa paligid, sa mga cellphone, sa mga mata ng mga taong hindi niya kilala. Pero alam na ngayon ang pinakamalaking sekreto ng buhay niya. Hindi, sagat niya sa wakas. Pero wala na rin ako magagawa. At sa gitna ng cafe, sa gitna ng katahimikang puno ng gulat at chismis, malinaw na malinaw ang isang bagay. Hindi na ito simpleng eskandalo lang. Hindi na ito tungkol sa natapong kape. Ito ay tungkol sa isang nakaraan na bumalik at sa isang buhay na hindi na pwedeng itago. Hindi na bumalik sa dati ang cafe. Kahit naroon pa rin ang mga mesa, ang ilaw, ang amoy ng kape, iba na ang pakiramdam. Parang may makapal na usok na bumalot sa buong lugar. Hindi usok ng sigarilyo, kundi usok ng chismis, gulat at mga tanong na kasabay gustong lumabas. Ex-wife? Talaga ba? Buntis siya? Sa kanya kaya yun? Ang mga bulungan na yon ay parang alon. Mahina sa una. Tapos unti-unting lumalakas. May mga customer na kunwari nag-uusap lang. Pero malinaw na ang paksa ay isa. May mga staff na nagkakatinginan. Hindi alam kung tutulong ba o mananatiling tahimik. Ang tunog ng espresso machine ay muling umandar. Pero parang wala nang nakikinig. Kahit ang jazz music sa background ay tila mas mabagal, mas malungkot. Si Lara ay nakatayo sa gitna ng lahat ng yon. Parang nasa entablado. Naramdaman niya ang mga mata, sa likod, sa gilid, sa harap. Ramdam niya ang bigat ng mga tingin. Ang bigat ng mga salitang hindi sinasabi ng direkta, pero ramdam na ramdam. Ex-wife, buntis. Dalawang salitang parang paulit-ulit na sumasabit sa hangin. Si Adrian ay nakatayo sa harap niya. Hindi masyadong malapit. Hindi rin masyadong malayo. Parang nag-aalangan. Parang may invisible line na hindi niya alam kung pwede ba niyang tawirin.
Tinitigan niya si Lara. Hindi tulad kanina na may galit at gulat. Ngayon ay may halo na ng sakit at pagkalito. Bakit? Mahina niyang tanong. Isang salita lang. Pero nanginginig ang boses niya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil may bigat ang tanong na yon. Bigat ng mga taong nasayang. Bigat ng desisyong ginawa niya noon. Bigat ng isang katotohanang hindi niya alam. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Eden Rabago from Naga City, Alper Luavin, at Noli or Nono Morales from California. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ka rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Bakit hindi mo sinabi? Dagdag niya na halos pabulong. Bakit ganito ko nalaman? Tumahimik si Lara. Hindi siya sumagot agad. Sa halip ay huminga siya ng malalim. Isang paghinga na parang pinipigilan ng lahat ng emosyon na gustong sumabog. Ang kamay niya ay nakahawak pa rin sa tiyan niya. Parang iyon lang nagbibigay sa kanya ng lakas para manatiling nakatayo. Sa paligid, mas lalong naging maingay ang bulungan. Ang yaman ng lalaki, no? Kaya pala ang tapang ng babae kanina. Kawawa rin naman siya. Si Camille ay nakatayo sa gilid, tahimik na ngayon. Hindi na siya ang sentro. At halatang hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Si Adrian ay muling nagsalita. Mas mahina pa ngayon. Lara, tawag niya. Sabihin mo sa akin. Tumango ang ulo ni Lara. Hindi bilang sagot, kundi parang pag-amin na narinig niya. Ngunit imbes na magsalita, dahan-dahan siyang umatras ng isang hakbang. Isa pa. At isa pa. Hanggang sa maramdaman niya ang likod ng upuan. Hindi siya tumingin kay Adrian. Sa halip, tumingin siya sa sahig. Sa mga patak ng kape na hindi pa tuluyang natutuyo. Sa mga bakas ng nangyari kanina. Parang gusto niyang ipaalala sa sarili na ito ang realidad. Na hindi ito panaginip. Hindi lahat ng tanong. Sabi niya sa wakas, may sagot sa oras na gusto mo. Tumingin siya sa gilid, sa mga taong nakikinig, sa mga cellphone na hindi pa rin ibinababa. Hindi dito, dagdag niya. May bahagyang galit sa boses niya. Hindi galit kay Adrian lang kundi sa sitwasyon, sa lugar, sa mga matang nakikialam. Lara, please. Sabi ni Adrian na mas malinaw ang pagkakataranta ngayon. Kailangan kong malaman. Doon na siya tumingala. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, tumingin siya ng diretso sa kanya. Ang mga mata niya ay pula, hindi dahil sa iyak lang, kundi dahil sa pagod. Pagod sa pagtatago, pagod sa pagtitiis, pagod sa pagdadala ng isang lihim na siya lang ang may alam. Kailangan mo, ulit niya na mahinahon pero matalim. O gusto mo lang? Parang may tumama kay Adrian, hindi siya agad nakasagot. Sa paligid ay may ilang customer na nagsimulang umalis. Hindi dahil tapos na ang drama, kundi dahil parang masyado na itong personal. Pero may iba pa ring nananatili. Parang ayaw palampasin ang susunod na eksena. Si Lara ay dahan-dahan ang tumalikod. Isang simpleng galaw pero may pader na biglang tinayo sa pagitan nila. Ayaw niya na makipag-usap, magpaliwanag. Hindi dito naharap sa lahat ng tao. Huwag na. Sabi niya at nakatalikod pa rin. Tama na. Narinig naman ni Adrian ang bigat sa boses niya. Yung tapang na pilit. Ang lakas na galing sa sobrang pagod. Lara. Tawag niya ulit pero mas mahina na ngayon. Hindi siya lumingon. Sa halip ay dahan-dahan siyang naglakad palayo. Palabas ng gitna ng cafe. Palayo sa mga mata. Palayo sa mga tanong. Ang bawat takbang niya ay may kirot. Sa katawan, sa puso.
May staff na nagtanong kung okay lang ba siya. Pero umiling lang siya. Ayaw niya nang magsalita. Ayaw niya nang marinig ang sarili niyang boses. Sa likuran niya ay nakatayo si Adrian. Parang naiwan sa gitna ng isang eksenang hindi niya kontrolado. Hindi niya alam kung susundan ba niya si Lara o igagalang ang pagtalikod niya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng cafe na puno ng amoy ng kape at mga salitang hindi nasabi, malinaw ang isang bagay. May isang lihim na matagal na niyang hindi alam. At ang lihim na yon ay hindi handang ibigay ang sarili ng basta-basta. Hindi pa. Hindi sa ganitong paraan. Bago ang sigawan, bago ang kape, bago ang salitang ex-wife, may isang panahon na tahimik lang ang mundo ni Lara. Sa isang maliit na apartment sa gilid ng lungsod, gumigising siya tuwing umaga sa tunog ng busina at tahol ng aso sa labas. Manipis ang kortina, kaya pumapasok ang araw nang walang paalam. Ang sahig ay malamig, ang kusina ay masikip, at ang ref madalas halos walang laman. Pero payapa. Si Lara noon ay simple lang ang pangarap. Makabayad ang renta sa tamang oras, may makain araw-araw, at may trabahong hindi siya minamaliit. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na cafe, hindi social, hindi high-end. Amoy mantikilya at instant coffee ang loob. Luma ang mesa. May gasgas ang sahig pero may init ang lugar. May tawa, may kwento. Simple lang ang damit niya noon. Maong, plain na t-shirt, buhok na madalas naka-ponytail. Wala siyang alahas. Walang mamahaling pabango. Ang meron lang siya ay sipag at ngiting totoo. At doon niya siya nakilala, si Adrian. Hindi siya pumasok na parang may-ari ng mundo. Wala siyang driver. Wala siyang bodyguard. Isang lalaki naka-long sleeves na bahagyang gusot. May dalang laptop na halatang luma na. At mukhang puyat. Umupo siya sa sulok, tahimik. Napansin siya ni Lara dahil bihira ang ganoong customer. Yung hindi nagmamadali, hindi nagrereklamo, at marunong maghintay. Order po? Tanong niya noon, dala ang maliit na notepad. Black coffee lang. Sagot ni Adrian at ngumiti ng kaunti kahit anong timpla. Natawa si Lara. Delikado po yan, baka sobrang tapang. Okay lang, sanay na. Iyon ang unang beses na nag-usap sila. Walang fireworks, walang dramatic na eksena, pero may something. Bumalik naman si Adrian kinabukasan, at kinabukasan ulit. Minsan may dalang libro, minsan laptop, minsan wala, tulala lang, nakatingin sa bintana. Unti-unti naging pamilyar ang presensya niya. Usual? Tanong ni Lara isang araw. Usual. Sagot ni Adrian at ngumiti na ngayon ng mas malinaw. Nagsimula ang kwentuhan. Maikli sa una, tungkol sa trabaho, sa panahon, sa traffic. Hanggang sa humaba, hanggang sa naging personal. Anong ginagawa mo? Tanong ni Lara minsan. May startup ako. Tech, maliit lang. Sagot ni Adrian. Okay lang yan. Lahat naman nagsisimula sa maliit. Tumingin si Adrian sa kanya noon. Parang may narinig siyang mahalaga. Naniniwala ka talaga doon? Tanong niya. Oo naman, sagot ni Lara, walang pag-aalinlangan. Kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, sino pa? Mula noon may kakaiba ng ningning sa mata ni Adrian tuwing nakikita si Lara. Naging sila. Hindi naman agad-agad, dahan-dahan. Mga lakad pagkatapos ng shift. Mga simpleng date. Street food, lakad sa park, upo sa bangketa habang nagkakwentuhan. Walang mamahaling regalo, walang grand gestures, pero may tawa, may pangarap. May mga gabing magkatabi silang nakahiga sa maliit na kama ni Lara. Kisame lang ang tinitingnan. Kapag yumaman ako, biro ni Adrian minsan, bibilang kita ng bahay na may masalaking kusina. Bakit kusina? Tanong ni Lara. Mahilig ka magluto? Sagot niya. At ayoko na makita kang nahihirapan. Ngumiti naman si Lara noon. Di ko naman kailangan ng malaking bahay. Anong kailangan mo? Tanong ni Adrian. Kasama? Sagot niya. Yung hindi aalis? Tahimik si Adrian
pero hinawakan niya ang kamay ni Lara. At sa sandaling yon, naniwala si Lara. Lumipat sila sa mas maayos na apartment. Hindi pa maluho, pero mas maluwag. May sariling mesa si Adrian para sa trabaho. May mas maayos na kusina si Lara. Masaya pa rin sila. Hanggang sa nagsimula ang pagbabago. Unti-unti, halos hindi halata. Mas kaunti ang oras, mas maikli ang usapan, mas madalas ang katahimikan na hindi komportable. Pero sa flashback na to sa simula, mahal pa nila ang isa't isa. Buong buo. Walang galit, walang hiya, walang sekreto. Isang lalaking may pangarap, isang babaeng handang maniwala, at isang pag-ibig na akala nila ay sapat para sa lahat. Hindi biglaan ang pagkasira ng kanilang relasyon. Hindi ito isang sigaw lang. Hindi ito isang malaking away. Minsan ito ay tahimik. Unti-unting nawawala ang init. Hanggang hindi mo na maramdaman kung kailan ka ba huling minahal. Nagsimula iyon ng tuluyang umangat ang negosyo ni Adrian. Mas maganda na ang suot niya. Mas mahal ang relo sa pulso niya. Mas madalas ang tawag ng cellphone niya. Meeting dito, investors doon. Biyahe kung saan-saan. Sa simula, masaya si Lara para sa kanya. Proud ako sa'yo. Sabi niya isang gabi habang naglalatag ng hapunan. Ang layo na ng narating mo. Ngumiti naman si Adrian, pero hindi na tulad ng dati. Hindi na yung ngiting may lambing. Isang mabilis na ngiti na lang. Tapos, balik sa laptop. Salamat. Sandali lang to ha. Pero ang sandali ay naging linggo. Ang linggo ay naging buwan. At si Lara ay unti-unting naging bahagi ng background. Parang kurtinang nandyan lang, pero hindi pinapansin. Mas dumalas sa mga gabing mag-isa siyang kumakain. Mas dumalas ang tunog ng susi sa pinto ng 10 oras ng gabi. Mas dumalas ang katahimikan sa pagitan nila. At mas dumalas ang amoy ng pabango ni Adrian, hindi kanya. Pagod lang ako. Palagi niyang sagot kapag nagtatanong si Lara. Hindi mo naiintindihan yung pressure. Sinubukan ni Lara. Sinubukan niyang umintindi. Hindi siya nagreklamo, hindi siya humingi ng oras. Tahimik lang siyang sumuporta. Nag-aayos ng bahay, nagluluto ng paborito ni Adrian. Naghihintay. Hanggang sa isang gabi, hindi niya na napigilan. Adrian, maingat niyang sabi habang nagkakape sila. Parang hindi na kita nakakasama. Napabuntong hininga si Adrian at halatang iritado. Hindi ba sapat na nandito ako? Sagot niya. Hindi ba sapat na lahat ng to ginagawa ko para sa atin? Ay, hindi ko naman sinasabing hindi. Sagot ni Lara na nanginginig ang boses. Gusto ko lang naman na maramdaman na ano? Putol na Adrian. Na kailangan kong mag-adjust sa'yo. Parang may bumagsak sa dibdib ni Lara. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pero yan ang tunog. Sabi ni Adrian na malamig na. Alam mo ba kung gaano kabigat ang responsibilidad ko ngayon? Tumahimik si Lara. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil naramdaman niyang wala nang puwang para sa kanya sa usapan. Doon nagsimula ang mga salitang masakit. Hindi mo naman alam kung paano gumagana ang mundo ko. Hindi ka na nakamove on sa dati. Hindi ka marunong sumabay. At ang pinakamasakit, parang pabigat ka na lang. Hindi yan sigaw. Hindi iyan galit. Sinabi yon ni Adrian na parang isang simpleng katotohanan. Parang facts lang sa meeting. At doon tuluyang may nabasag sa loob ni Lara. Hindi siya sumagot, hindi siya umiyak sa harap niya. Ngunit kinagabihan, mag-isa siyang umiyak sa banyo. Tahimik, habang hawak ang tiyan niya. Isang lihim nakakalabas lang ng 2 guhit sa pregnancy test. Ilang araw bago iyon. Buntis siya. Hindi pa niya nasasabi. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil naghahanap siya ng tamang oras. Isang sandaling masaya. Isang sandaling handa si Adrian. Pero ang sandaling yon ay hindi na dumating. Dumating na lang ang gabi na may dalang desisyon. Lara, sabi ni Adrian isang gabi, diretso at walang paligoy-ligoy. Kailangan nating mag-usap. Alam na niya, ramdam na niya.
Parang may malamig na hangin sa loob ng apartment, kahit sarado ang bintana. Hindi na ako masaya, sabi ni Adrian. At sa tingin ko naman, ikaw rin. Gusto sanang sumigaw na Lara. Gusto sanang sabihin ang totoo. Buntis ako at may anak tayo. Pero nang makita niya ang mukha ni Adrian, pagod, desidido, malamig, parang may pumigil sa kanya. Hindi na tayo pareho ng mundo, dagdag ni Adrian. At ayokong pilitin ang sarili ko. Tahimik si Lara. Mas mabuti pa siguro kung maghiwalay na tayo. Pagtatapos ni Adrian, parang may umalingaw-ngaw sa tenga ni Lara. Parang bumagal ang oras. Ganun na lang ba yun? Mahina niyang tanong, tumango si Adrian. Walang yakap, walang luha. Walang paalam na may pangakong babalik. Kinabukasan, umalis si Adrian dala ang ilang gamit. Hindi niya alam o hindi niya tinanong kung okay lang ba si Lara. At hindi rin sinabi ni Lara. Dahil sa sandaling yon, hindi niya alam kung galit ba siya, nasaktan o takot. Takot na baka kung sabihin niya ang tungkol sa baby, manatili si Adrian. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa obligasyon. At iyon ang huling bagay na gusto niya. Kaya mas pinili niyang masaktan, mag-isa. Mas pinili niyang magdala ng lihim. Habang nakatayo siya sa gitna ng apartment na biglang naging masyadong malaki at masyadong tahimik, hinawakan niya ang tiyan niya at bumulong. Kaya ko to. Hindi niya alam kung totoo, pero wala siyang ibang pagpipilian. At doon nagtapos ang sila, habang nagsisimula ang laban ni Lara na mag-isa. Bitbit ang isang lihim na babalik balang araw, sa paraang hindi niya inakala. Hindi sanay si Camille sa katahimikan na hindi siya ang may kontrol. Kanina lang, siya ang malakas. Siya ang may hawak ng eksena. Siya ang sigaw ng sigaw. Panakot ng panakot. Pero ngayon, nakaupo siya sa gitna ng cafe na parang naubusan ng hangin. Ramdam niya ang mga mata. Hindi na tinging may takot o respeto, kundi pagtataka, paghusga at hiya. Ang amoy ng kape ay parang mas mabigat ngayon. Parang sumisingaw ang kahihiyan sa bawat sulok ng cafe. Ang mga bulungan na hindi napatago. Siya pala yung ex. Grabing ginawa niya, no? Akala mo kung sino. Napakuyom ang kamao ni Camille. Hindi siya sanay na siya ang pinag-uusapan. Tumayo siya bigla. Ang takong niya ay malakas na tumama sa sahig. Talaga ba, Adrian? Tanong niya na nanginginig ang boses. Halo ng galit at pagkabigla. Ito ba ang gusto mong palabasin? Tumingin siya kay Lara mula ulo hanggang tiyan. Parang may sinusukat. Parang naghahanap ng butas. Ginagamit ka niya. Dagdag ni Camille na mas malakas na ngayon ang boses. Parang gusto niyang bawiin ang atensyon. Hindi mo ba nakikita? Tahimik si Lara. Hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil pagod na siya. Pagod sa pagdepensa ng sarili niya sa mga taong hindi naman niya kailangang patunayan. Talaga napakita ka dito. Patuloy ni Camille. Itinuro si Lara. Sa harap ng lahat. Sa harap ko. May halong tawa ang boses niya. Isang tawang pilit, desperado. Hindi ba halata? Dagdag niya. Ginagamit mo ang anak mo para guluhin ang buhay niya. May ilang napasingap sa paligid. May isang customer na umiling. May staff na napayuko. Si Lara ay huminga ng malalim. Hindi ko siya ginamit. Sagot niya sa wakas. Mababa pero malinaw. At hindi kita kailangan para magpaliwanag. Tumaas ang kilay ni Camille. Talaga? Bakit ka nandito? Doon tumingin si Adrian kay Camille. At sa tingin niyang yon, wala nang natitirang lambing. Wala nang pagtatanggol. Sapat na. Sabi niya na maikli pero matatag. Napatigil naman si Camille. Adrian, hindi mo siya gaganyanin. Dagdag niya na mas mabigat ang tono. Hindi mo siya gagamitin para takpan ang galit mo. Parang sinampal si Camille. Galit? Ako pa ngayon ang galit? Tumawa siya pero halatang nanginginig. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa'yo, putol ni Adrian,
Eh di wala na sana tayo sa ganitong sitwasyon. Tahimik ang cafe. Ang jazz music ay tuloy pa rin. Pero parang mas malayo ang tunog. Parang ang buong lugar ay nakikinig. Lumampas ka, sabi ni Adrian at diretso ang tingin kay Camille. Sinaktan mo siya. Sa harap ng lahat. Hindi ko siya sinaktan. Depensa ni Camille, pero hindi nabuo ang tapang. Nagkamali lang siya. Buntis siya, maring sabi ni Adrian, at hinawakan mo siya. May biglang katahimikan. Si Camille ay napaluno katita sa mukha niyang hiya, hindi dahil sa ginawa niya kundi dahil nahuli siya. Hindi mo alam ang pinagdadaanan niya. Patuloy ni Adrian at wala kang karapatan na bastusin siya. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Lara na hindi niya inaasahan. Hindi awa o utang na loob, kundi proteksyon. Hindi niya naman hiniling yon. Hindi niya inaasahan, pero naroon iyon at malinaw. Si Camille ay napaatras ng isang hakbang. Ang mundo niya ay parang bumibitak. Ang lalaking inaasahan niyang kakampi ay malinaw na pumili ng panig. Adrian, sabi niya na mas mahina na ngayon. Akong kasama mo ngayon. Ngumiti naman si Adrian. Isang ngiting walang saya. Hindi ibig sabihin nun na tama ka. Parang may bumagsak sa loob ni Camille. Ang mga tao sa paligid hindi na nagkukuble ng reaksyon. May mga umiling. May mga nagbulungan. May mga hindi itinatago ang pagkainis. Kung tapos ka na, dagdag pa ni Adrian. Pwede ka nang umalis. Nanlaki ang mata ni Camille. Paaalisin mo ako? Oo, diretso niyang sagot. Isang sandali, parang gusto pang sumigaw ni Camille. Parang gusto pang mag-eskandalo pero nang tumingin siya sa paligid, wala na sa mga mata niya ang pabor sa kanya. Alam niyang wala na siyang laban. Dinampot niya ang bag niya. Nanginginig ang kamay. Isinuot ang sunglasses kahit nasa loob pa rin. Bago umalis, lumingon siya kay Lara. Hindi galit ang tingin, hindi rin awa. Isang tingin ng isang taong nasakta ng pride. Hindi pa tapos to. Mahina niyang sabi. Hindi naman sumagot si Lara. Hindi niya kailangan. Umalis si Camille sa cafe. Iniwan ang katahimikan na puno ng usapan at usok ng chismis. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Lara at Adrian. May distansya at may bigat. Hindi pa sila nag-uusap. Hindi pa sila okay. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang taong tumayo sa tabi ni Lara. At sa loob ng cafe na minsang naging arena ng kahihiyan, may isang bagay na malinaw. Hindi na siya nag-iisa. Sa labas ng cafe, mas malamig ang hangin. May dumadaang sasakyan, may businang pasulpot-sulpot. May yabag ng mga taong walang alam sa nangyari sa loob. Amoy usok ng sasakyan at basang semento ang paligid. Ibang-iba sa amoy ng kape at tensyon sa loob. Lumabas si Lara ng dahan-dahan. Parang pagod na ang buong katawan niya. Hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Parang ubos na ang lahat ng lakas na ginamit niya para tumayo. Huminga at huwag bumigay sa harap ng lahat. Huminto siya sa may gilid ng sidewalk. Hinawakan ng tiyan niya at huminga ng malalim. Ilang segundo lang sumunod si Adrian. Hindi siya agad nagsalita. Hindi rin siya agad lumapit. Parang pareho silang naghahanap ng tamang distansya. Hindi masyadong malapit para masaktan. Hindi masyadong malayo para tuluyang magkalayo. Okay ka lang ba? Tanong ni Adrian sa wakas. Maingat ang boses. Tumawa si Lara ng mahina. Isang tawang walang saya. Mukha ba? Hindi yon sarcastic. Pagod lang. Tumahimik si Adrian. Tumango lang siya. Parang inaamin na mali ang tanong niya. Sa pagitan nila, may katahimikang mabigat pero hindi galit. Parang may libo-libong salita na gustong lumabas pero walang gustong mauna. Pasensya na, sabi ni Adrian bigla. Sa lahat. Hindi siya tumingin kay Lara habang sinasabi iyon. Parang nahihiya. Parang takot na makita ang reaksyon niya. Hindi ko alam. Dagdag niya. Kung alam ko lang,
Kung alam mo lang, ulit ni Lara na mahina. Ano? Tumingin siya kay Adrian ngayon. Diretso, walang galit pero may pagod. Mananatili ka ba? O mas magiging maingat ka lang? Parang tinamaan si Adrian. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, tumingin siya sa kalsada, sa mga ilaw ng sasakyan at sa mga taong nagmamadaling pauwi. Parang gusto niyang ipagpalit ang gulo sa loob niya sa isang simpleng problema lang. Hindi ko alam kung ano ang tamang sagot. Pag-amin niya sa wakas. Pero gusto kong malaman ang totoo. Tahimik si Lara. Matagal. Parang pinag-iisipan niya kung karapat-dapat bang marinig ni Adrian ang susunod na sasabihin niya. Sa huli, huminga siya ng malalim. Anak mo to. 3 salita. Mahinang boses niya. Walang drama, walang sigaw, pero parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Adrian. Ha? Mahina niyang sabi at kahit malinaw niyang narinig. Anak mo. Ulit ni Lara na mas malinaw ngayon. Hindi ko sinabi noon. Hindi ko rin sinadya na dito mo malaman. Nanlaki ang mata ni Adrian. Parang biglang naghalo-halo ang mundo niya. Ang cafe, ang sigawan, ang nakaraan. Ang babaeng kaharap niya ngayon na may dinadalang buhay. Sigurado ka? Tanong niya hindi dahil nagdududa kundi dahil takot. Tumango si Lara. Oo. Tahimik si Adrian. Biglang namuo ang luha sa mata niya. Hindi niya namalayan agad. Parang dumating iyon ang kusa. Parang matagal na naghihintay. Teka, bulong niya na parang kinakausap ang sarili. May anak ako. Parang tuwa, parang takot, parang guilt, sabay-sabay. Pinunasan niya ang mata niya, pero hindi sapat. May luha pa ring tumulo. Hindi ko alam. Sabi niya na nanginginig ang boses. Hindi ko alam na may ganito akong iniwan. Tumingin siya kay Lara, puno ng pagsisisi. Pinagdaanan mo to. Mag-isa. Dagdag niya. Lahat. Hindi naman sumagot si Lara. Hindi dahil hindi totoo, kundi dahil matagal niya nang tinanggap iyon. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Adrian na halos pagbulong. Bakit hindi mo malang ako hinanap? Ngumiti si Lara. Isang ngiting may sakit pero kalmado. Kasi nung umalis ka, hindi mo malang ako tinanong kung okay lang ba ako. Tumama iyon. Diretso, walang sigaw, walang paninisi, pero mas masakit. Hindi ko gusto manatili ka dahil lang may obligasyon ka. Gusto kong piliin mo kami dahil gusto mo. At hindi dahil kailangan lang. Napayuko si Adrian. Ang dibdib niya ay mabigat. Para ngayon lang talaga bumagsak ang bigat ng lahat ng desisyong ginawa niya noon. Natakot ako. At pinili kong kayanin mag-isa. Dagdag pa ni Lara. Tahimik silang pareho. May dumaan na hangin. Bahagyang gumalaw ang buhok ni Lara. Amoy gabi na ang paligid, halo ng usok at lamig. Hindi ko alam kung anong gagawin, sabi ni Adrian na tapat. Pero gusto kong maging parte ng buhay niya. Tumingin siya sa tiyan ni Lara. Hindi na parang sorpresa ngayon, kundi parang pangako. Kung papayag ka. Matagal pa bago sumagot si Lara. Hindi to tungkol sa'yo lang, sabi niya. Hindi rin ito tungkol sa akin lang. Tumango si Adrian. Alam ko. Pag-iisipan ko. Dagdag niya. Hindi ko kaya magdesisyon ngayon. Hindi naman tumutol si Adrian. Hindi rin siya nagpilit. Okay. Hihintayin kita. At sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay ng lungsod at lamig ng gabi, malinaw ang isang bagay. May bagong katotohanang nabunyag. May bagong responsibilidad na isinilang. At kahit hindi pa malinaw ang bukas, ang nakaraan ay tuluyan ng humabol. Tahimik ang gabi. Hindi na sila bumalik sa loob ng cafe. Nananatili sila sa labas, sa pagitan ng ilaw, ng street lamp at anino ng gusali. May iilang tao pang dumadaan, pero walang tumitingin. Tapos na ang palabas para sa mundo. Pero para kina Lara at Adrian, doon pa lang talaga nagsisimula ang totoong usapan. Hindi kita pababayaan. Biglang sabi ni Adrian.
Hindi niya tinaasan ng boses. Hindi rin niya pinatamis ang tono. Diretso lang, parang isang desisyong matagal na nang binuo sa loob ng ilang oras. Tumingin siya kay Lara. Seryoso ang mukha. Aayusin ko lahat. Dagdag niya. Tirahan, gastos, check-ups. Hindi mo na kailang magtrabaho kung ayaw mo. Tumahimik si Lara. Narinig niya ang mga salitang yon. Malinaw, maayos, parang alok sa isang kontrata. Kung dati, baka yun ang pinangarap niyang marinig. Pero ngayon, iba na. May bahay ako, dagdag ni Adrian. Malaki, tahimik, may security. Hindi ka na kailangang matakot sa mga ganitong tao. Naalala ni Lara ang kamay ni Camille sa braso niya. Ang mga mata ng mga taong nanonood, ang pakiramdam ng pagiging maliit, pero hindi siya sumagot agad. At kung gusto mo, patuloy pa ni Adrian na mas maingat na ngayon ang boses. Pwede tayo magsimula ulit. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Doon siya tumingin kay Adrian. Hindi nagalit, hindi rin umaasa. Pagod. Adrian, sabi niya na mahinahon pero matatag. Hindi pera ang kulang sa akin. Nanlaki ang mata ni Adrian ng bahagya. Ano? Tanong niya. Hindi bahay. Hindi security at hindi tulong. Huminga siya ng malalim. Amoy alikabok at usok ang hangin. Amoy lungsod, totoo, magaspang. Ang kulang noon ay presensya mo. Tumama iyon. Ang kulang noon ay ang tinanong mo sana ako kung okay lang ba ako bago ko umalis. Napayo ko si Adrian. Hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niya namang totoo. Hindi ko sinasabi to para saktan ka, sabi ni Lara. Sinasabi ko to kasi ayoko maulit. Tama ako, sagot ni Adrian. Nagkamali ako. Tumango si Lara. Oo, simple lang at walang sigaw. Walang drama, pero mas masakit. Ngunit hindi ibig sabihin na babalik tayo sa dati. Tumingin si Adrian sa kanya at gulat. Ayaw mo? Tanong niya na hindi makapaniwala. Kahit para sa bata? Lalo na para sa bata. May the end. Hindi ko siya palalakihin sa isang relasyon na pilit. Dagdag niya. Hindi ko siya gagawing dahilan para ayusin ang isang bagay na sira na noon pa. Tahimik si Adrian. Ang mga ilaw ng sasakyan ay dumaan. Saglit na tinamaan ang mukha niya. Kita ang guilt, ang takot, at ang hindi niya inaasahang sagot. Hindi ko sinasabing, ayaw kang maging ama. Dagdag ni Lara. May karapatan ka. Tumango si Adrian agad. Gagawin ko lahat. Pero may hangganan. Putol ni Lara na mahinahon pa rin. At kailangan mong respetuhin yon. Lumunok si Adrian. Hindi na ako yung babaeng iiwan mo tapos babalikan mo kapag handa ka na. Dagdag ni Lara. Hindi na ako ang maghihintay. Masakit yon. At alam nilang pareho. Natuto na ako. Sabi ni Lara na mahina pero buo. Natuto akong tumayong mag-isa. Matagal na katahimikan ang sumunod. Hindi ko hinihingi na piliin mo ako. Ang hinihingi ko lang kung papasok ka sa buhay namin, na sana'y buo ka. Tumingin si Adrian sa kanya, para ngayon lang talaga niya siya nakita. Hindi bilang ex-wife, kundi bilang isang ina na may sariling paninindigan. Hindi ko alam kung kaya kong patunayan yun kaagad. Pag-amin ni Adrian, pero gusto kong subukan. Tumango naman si Lara. Pwede. Bahagyang gumaan ang dibdib ni Adrian. Pero, dagdag ni Lara, tumingin siya ulit ang diretsyo. Hindi bilang asawa. Tahimik si Adrian. Isang maikling sandali. Parang may nawala sa kanya. Hindi muna. Pagtatapos ni Lara. At baka hindi na. Masakit iyon, pero malinaw. Ang mahalaga, dagdag niya, ay hindi na ako babalik sa babaeng kayang sigawan, hawakan, at baliwalain. Tumango si Adrian, mabagal. Deserve mo ang mas maayos, sabi niya.
Ngumiti si Lara. Isang maliit na ngiti pero totoo. Alam ko, sagot niya. At sa gabing iyon, sa ilalim ng streetlight at sa gitna ng lungsod na walang pakialam sa personal na lang laban, malinaw ang isang bagay. May anak na darating. May lalaking gustong bumawi. Pero may isang babaeng hindi na babalik sa dati. Kahit pa ang kahapon ay may pangakong bumalik. Hindi natatapos ang galit ni Camille sa pagsara ng pinto ng cafe. Sa loob ng mamahaling condo unit, maliwanag ang ilaw pero madilim ang pakiramdam. Nakakalat ang bag, sapatos at jacket niya sa sahig. Mga bagay na karaniwan ay maingat, na inaayos. Ngayon wala na siyang pakialam. Inahagis niya ang cellphone sa sofa. Hindi pwede to. Bulong niya na paulit-ulit. Hindi pwede. Sa ilalim nakita niya ang sarili. Magulo ang buhok, namumula ang mata. Wasak ang kumpiyansa. Hindi iyon ang babaeng kilala niya. Hindi iyon ang babaeng sanay manalo. At sa isip niya, may isang pangalan na paulit-ulit na bumabalik. Lara. Bigla niyang dinampot ulit ang cellphone, hindi para tumawag, kundi para gumante. Binuksan niya ang social media at isang post lang ang una. Walang pangalan. Walang diretsong akusasyon. Nakakatawa talaga kung paano ginamit ng babaeng yan ang pagbuntis para kumapit sa mayaman. 1 minuto pa lang may likes na. 5 minuto may comments na. Spill! True ba to? Yikes! Ngumiti si Camille. Hindi yan masaya. Masama. Sunod-sunod ang posts. Isang blur na larawan mula sa cafe. Si Lara, hawak ang tiyan ay nakayuko. Hindi malinaw kung sinong kumuha, pero malinaw ang kwento na gustong ipalabas. Gold digger behavior, classic move, biktima kunwari. Hindi niya kailangang magsinungaling ng direkta. Kailangan lang niyang magbigay ng ideya. At ang internet na ang bahalang magdugtong. Samantala, sa maliit na apartment ni Lara, tahimik ang gabi. Nakaupo siya sa kama, hawak ang cellphone, nagbabasa ng mga mensahe. May ilan na nagtatanong kung okay lang siya. May ilan na tahimik lang. Hanggang sa may pumasok na isang message. Ikaw ba to? May kasamang link. Pagbukas niya ay parang may bumagsak sa dibdib niya. Isang post, isang thread, isang pangalan. Hindi man binanggit pero halatang siya. Nanlamig ang kamay niya. Nag-scroll siya pababa. May mga komento. Grabe, buntis pa para makakuha ng pera. Kawawa naman yung lalaki. May mga ganyang babae talaga. Parang binubuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi totoo. Bulong niya kahit mag-isa lang siya. Humawak siya sa tiyan niya. Parang doon lang siya kumukuha ng lakas. Kinabukasan, ramdam niya agad ang epekto. Pagpasok niya sa trabaho, ibang cafe. Hindi na yung dati. May kakaibang tingin ng ilan sa mga staff. May bulungan, may mga mata na mabilis umiwas. Lara, tawag ng supervisor niya na seryoso mukha. Pwede ka bang sandali? Sa maliit na opisina, amoy kape at papel. Sarado ang pinto. May reklamo kasi? Sabi ng supervisor, maingat ang tono. May kumalat na post online. May nagsabi na ikaw raw yan. Nanikip ang lalamunan ni Lara. Hindi po totoo. Mabilis niyang sagot. Wala po akong ginawang masama. Tumango ang supervisor. Hindi ko sinasabing totoo. Pero kailangan naming mag-ingat. Reputation ng cafe ito. Parang tinusok ang puso ni Lara. Ano pong ibig sabihin? Tanong niya kahit alam na niya. Mag-leave ka muna hanggang humupa. Paglabas niya ng opisina ay parang mas mabigat ang hangin. Ang amoy ng kape na dati nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay parang paalala ng lahat ng nawala. Pag-uwi niya, mas dumami pa ang posts. May vlog na nag-react, may meme na may caption, may mga taong hindi siya kilala, pero galit na galit. Bakit ka umiiyak? Tanong ng kapitbahay niya na makasalubong siya sa hallway. Umiling lang si Lara. Sa loob ng apartment, umupo siya sa sahig. Nakasandal sa kama. Tahimik siyang umiiyak. Hindi malakas, hindi hysterical. Yung iyak na pagod. Ito bang kapalit ng pagiging tahimik?
Ito ba ang parusa ng hindi pagsagot? Sa kabilang dulo ng lungsod, nakita ni Adrian ang balita. Isang headline, isang screenshot, isang pangalang pilit tinatago pero malinaw kung sino. Nanlaki ang mata niya. Hindi, sabi niya na madiin. Tinawagan niya si Lara agad. Hindi to sumagot. Tinawagan niya ulit. Sa ikatlong ring, sinagot na Lara. Mahina ang boses. Lara. Pigil na sabi ni Adrian. Galit. Nakita ko na. Tahimik siya. Hindi mo dapat pinagdadaanan to. Hindi mo naman kasalanan to. May bahagyang tawa si Lara. Mahina, mapait. Ganon talaga. Sagot niya, kapag wala kang pera, ikaw ang masama. Kumuyom ang kamao ni Adrian. Hindi ko hahayaang sirain ka nila. Hindi ko hahayaang sirain niya kayo. Tumahimik si Lara. Adrian, ayokong lumaki ang issue. Pero lumaki na. At kung mananahimik pa tayo, mas lalo pang lalala. Sa gabing yon, habang patuloy ang pag-ikot ng chismis online, malinaw ang isang bagay. Hindi natapos ang laban sa cafe. Lumipat lang ito sa mas malawak na arena. At ngayon, hindi lamang dignidad ni Lara ang nakataya, kundi ang kinabukasan niya, ang trabaho niya, at ang pangalan na pinaghirapan niyang panatilihing malinis. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang lalaking handa ng humarap sa mundo para itama ang isang pagkakamaling matagal niyang iniwasan. Magandang umaga, ngunit tahimik ang lungsod. Sa harap ng isang modernong gusali, salamin, bakal at ilaw, nakatayo ang mga kamera. May mga mikropono na may iba't ibang logo. May reporters na nag-aayos ng buhok at script. May mga taong nagmamadali sa gilid. Nagbulungan, amoy kape, pawis at usok ng sasakyan ng hangin. Sa loob ng gusali, nakatayo si Adrian sa harap ng isang mahabang mesa. Tahimik ang conference room, pero mabigat ang pakiramdam. May hawak siyang baso ng tubig, pero hindi niya iniinom. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot sa media, kundi dahil sa bigat ng desisyong gagawin niya. Handa na po, sir, sabi ng PR manager. Tumango si Adrian. Sa isip niya, sumagi ang mukha ni Lara. Pagod, tahimik, matapang sa paraang hindi sumisigaw. Ang tiyan niyang bahagyang nakausli, ang paraan ng paghawak niya rito tuwing may kaba. Para sa kanila, sabi niya sa sarili. Bumukas ang pinto at agad na bumuhos ang ingay. Mr. Reyes, sir, may statement po ba kayo? May kinalaman po ba to sa viral post? Tumayo si Adrian sa harap ng podium. Ang ilaw ng kamera ay tumama sa mukha niya. Maliwanag, walang pagtataguan. Ang paligid ay puno ng bulungan, parang dagat bago ang bagyo. Huminga siya ng malalim. Magandang umaga. Panimula niya na malinaw ang boses. Nandito ako ngayon para magsabi ng totoo. Tumahimik ang karamihan. May kumakalat na mga post at maling impormasyon tungkol sa isang babae na nadamay sa personal kong buhay. Patuloy niya. Bago pa man ito lumala, gusto kong linawin ang lahat. May nagtaas ng mikropono. Sir, totoo po bang? Hayaan niyo akong tapusin. Mahinahon ngunit matatag niyang sagot. Tumingin siya sa kamera, parang diretsong kausap ang buong mundo. Si Lara, banggit niya at walang paligoy-ligoy, ay dating asawa ko. May marahang huni ng gulat sa crowd. At ang batang dinadala niya ay anak ko. Sumabog ang bulungan. Hindi niya ako ginamit. Hindi siya humingi ng pera. Hindi siya humingi ng kahit na ano. Kung may nagkulang sa kwentong to, ako yan. Iniwan ko siya noon. Umalis ako nang hindi ko tinanong kung okay lang ba siya. Umalis ako nang iniisip ko lang ay sarili ko. Hindi ko alam na buntis siya. At kahit hindi ko alam, hindi yan dahilan para baliwalain ang sakit na dinanas niya. Sa likod ng kamera ay may nagbulungan. Ang mga akusasyong tinatawag siyang gold digger ay kasinungalingan. Mariing sabi ni Adrian. At ang sino mang nagpakalat nito ay mananagot. May bigat ang bawat salita.
Pero higit sa lahat, gusto kong humingi ng tawad. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng metal ng mikropono ay sumingaw. Ramdam niya ang init ng ilaw sa balat. Lara, sabi niya na diretsong tumingin sa kamera. Patawad sa mga panahong iniwan kita. Patawad sa katahimikan ko. Patawad sa lahat ng sakit na hindi ko hinarap noon. May katahimikan. Yung uri ng katahimikan na hindi komportable, pero kailangan. Pinoprotektahan ko siya ngayon. Pagtatapos ni Adrian, hindi dahil may utang ako, kundi dahil tama. May reporter na nagtanong, Sir, babalik pa po ba kayo? Ang desisyon ko anong mangyayari sa relasyon namin ay hindi sa akin lang at hindi ito para sa publiko. Ang mahalaga, dagdag niya, ay ligtas at may dignidad ang ina ng anak ko. At doon siya umatras mula sa podium. Sa labas sa isang maliit na apartment na may bukas sa bintana, narinig ni Lara ang balita. Hindi siya nanonood ng live, nakikinig lang siya. Sa boses na lumalabas sa radyo ng kapitbahay, amoy nilulutong bawang at sibuyas ang hangin. Karaniwan, tahimik. Nang marinig niya ang pangalan niya ay napaupo siya sa kama. Nang marinig niya ang pag-amin, napapikit siya. At nang marinig niya ang patawad, may pumatak na luha. Isa lang, mabilis siyang pinunasan. Hindi dahil bumalik ang lahat, kundi dahil sa wakas may tumayo para sa kanya. Sa harap ng lahat. Sa labas ng gusali, nagkagulo ang media. Ngunit si Adrian ay tuloy-tuloy lang ang lakad. Hindi na siya lumingon, hindi na siya sumagot ng tanong. Para sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, malinaw ang paninindigan niya. Hindi para magmukhang mabuti. Hindi para ayusin ang imahe, kundi para itama ang isang pagkakamali at protektahan ang babaeng matagal niyang iniwan sa gitna ng ingay. At sa araw na yon, kahit hindi pa tapos ang laban, may isang bagay na nagbago. Ang kwento ni Lara ay hindi na lang chismis. Isa na itong katotohanang may boses. Madaling araw na magsimula ang sakit. Hindi yon biglaan at una ay parang simpleng paninikip lang ng tiyan. Isang kirot na inakala ni Lara ay pagod lang. O di kaya ay epekto ng ilang gabing kulang sa tulog. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinaplos ang tiyan at huminga ng dahan-dahan. Okay lang. Bulong niya sa sarili. Ngunit ilang minuto lang lumipas, bumalik ang sakit. Mas malakas, mas matagal. Parang may humihila mula sa loob. Napayuko siya, napapikit, at napahawak sa kumot. Amoy gamot at lumang kahoy ang apartment. Tahimik ang paligid, pero sa loob ng katawan niya may kaguluhang nagsisimula. Hindi pa, masyado pang maaga. Bulong niya at nanginginig ang boses. Tinawagan niya ang ospital. Sumunod ang tawag kay Adrian. Adrian, sabi niya pagka-pick up, pigil ang hininga. Masakit na, parang mali. Hindi na nagtanong si Adrian, hindi na nag-aksaya ng oras. Nandiyan ako, sagot niya agad. Sa biyahe papuntang ospital, halos hindi naman makaupo ng maayos si Lara. Bawat lubak sa kalsada ay parang may kasamang saksak ng sakit. Hawak niya ang tiyan niya. Pawis na pawis, habang pilit na humihinga gaya ng itinuro sa check-ups. Sa labas, madilim pa ang langit. Amoy ulan ang hangin, kahit hindi pa umuulan. Ang ilaw ng street lamp ay nagiging guhit ng bintana ng sasakyan. Mabilis, magulo, parang tibok ng puso niya. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng puting ilaw at amoy ng disinfectant. Malamig ang sahig. Ma'am, ilang linggo na po kayo? Tanong ng doktor habang mabilis ang kilos. Hindi pa po due. Sagot ni Lara na halos pabulong. Hindi pa. Nagkatinginan ng mga staff. Prepare the delivery room, sabi ng doktor. Nanlamig si Adrian. Delikado po ba? Pilit na kalmado ngunit basag ang boses niya. Gagawin po namin ang lahat. Sagot ng doktor. Pero kailangan pong lumabas kayo. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Lara. Sa sandaling iyon, wala na silang pinagtatalunan. Wala nang nakaraan. Wala nang tanong kung ano sila sa isa't isa. May takot lang. Hey, sabi niya at pilit nang umiti. Andito lang ako. Tumango si Lara. Nangingilid ang luha. Kung may mangyari man, mahina niyang sabi. Alagaan mo siya. Parang sinaksak si Adrian sa dibdib.
Walang mangyayari. Mariin niyang sagot. Lalabas ka dyan? Pareho kayo. Tinulak na ang kama papasok sa delivery room. Nagsara ang pinto. Naiwan si Adrian sa labas. Tahimik ang hallway, puting pader, puting ilaw, amoy antiseptic. May iilang tao roon, pero parang nag-iisa siya. Umupo siya sa upuan. Hawak ang ulo. Paulit-ulit ang isang tanong sa isip. Paano ko huli na ang lahat? Lumipas ang oras sa parang walang katapusan. Minsan, may maririnig siyang sigaw mula sa loob. Isang boses na kilalang kilala niya. Napapikat siya sa bawat tunog. Parang bawat sigaw ay bumabagsak sa dibdib niya. Lord, bulong niya. Hindi sanay manalangin. Kahit ano, wag lang sila. Naalala niya si Lara noon. Nakangiti sa maliit na cafe. Hawak ang tasa ng kape. Naalala niya ang gabing iniwan niya ito. Walang tanong, walang lingon. At ngayon nandito siya. Walang magawa. Naghihintay at umaasa hindi pa huli ang lahat. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pinto. Tumayo agad si Adrian. Sir, sabi ng doktor at pagod ang mukha pero may kaunting ngiti. Ligtas po ang baby. Parang may bumigay naman sa tuhod ni Adrian. Kumapit siya sa sandalan ng upuan. Salamat. Bulong niya na halos maiyak. At ang ina? Tanong niya agad. Pagod. Mahina. Pero stable. Huminga si Adrian ng malalim. Parang ngayon lang siya ulit huminga ng buo. Pinapasok siya sa recovery room. Tahimik doon, mahina ang ilaw. Amoy gamot at bagong labang kumot. Nakahiga si Lara, maputla, pagod, pero gising. Sa tabi niya ay may maliit na crib. May munting nilalang na mahimbing ang tulog. Lumapit si Adrian dahan-dahan. Lara, tawag niya. Tumingin siya at ngumiti ng bahagya. Buhay ka pa pala. Biro niya ng mahina. Tumawa si Adrian ng may luha. Oo, hindi ako umalis. Tumingin siya sa baby na maliit, kulubot pero perpekto. Siya ba? Tumango si Lara. Oo. Matagal siyang tumitig, parang takot hawakan, takot huminga. Salamat. Sabi niya kay Lara. Sa lahat. Tahimik si Lara sandali. Ligtas siya. Sabi niya. Iyon lang ang mahalaga. Tumango si Adrian. At ikaw? Huminga siya ng dahan-dahan. Andito pa. May ngiti, pero may distansya. Hinawakan ni Adrian ang gilid ng kama, pero hindi ang kamay ni Lara. Parang takot lumampas. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Sabi niya ng tapat. Pero hindi ko pababayaan ang anak natin. Tumingin si Lara sa kisame. Hindi ko rin alam. Sagot niya. Hindi pa. Tahimik silang pareho. May bagong buhay sa pagitan nila. Ligtas, humihinga. Umiiyak paminsan-minsan, pero ang puso ni Lara hindi pa handang bumalik sa dati. At alam ni Adrian iyon. Sa silid na yon, sa gitna ng pagod, takot at bagong simula, malinaw ang katotohanan. Nalampasan nila ang pinakamapanganib na gabi. Ngunit ang pinakamahirap na desisyon ay hindi pa tapos. Ilang buwan ang lumipas, hindi na amoy disinfectant ang paligid ni Lara. Hindi na puti ang pader. Sa halip, amoy araw, gatas at bagong labang maliit na apartment na tinitirhan niya ngayon. Umaga, bukas ang bintana. Pumapasok ang liwanag ng araw, tumatama sa sahig. Sa mesa, sa maliit na crib sa tabi ng kama. May mahinang iyak. Hindi malakas, hindi desperado. Isang iyak na parang paalala na gising na ang mundo. Lumapit si Lara sa crib. Sandali lang. Sabi niya na paos pa ang boses pero may ngiti. Binuhat niya ang baby. Mas mabigat na ngayon. Mas malinaw na ang mga mata. Mas buo na ang muka. Hindi na siya ang munting nilalang sa ospital na parang babasagin. Good morning, bulong ni Lara. Mas malakas na siya ngayon. Hindi lang sa katawan kundi sa loob. May mga araw pa rin mahirap. May mga gabing kulang ang tulog. May mga sandaling tahimik siyang napapaupo. Hawak ang baby. Iniisip kung paano siya nakarating dito. Pero hindi siya natakot. Sa maliit na mesa, may cellphone na tumunog. Isang message. Adrian,
andito na ako sa labas. Okay lang ba? Tumingin si Lara sa orasan. 10 a.m. Okay. Sagot niya matapos ang ilang segundo. Ilang sandali pa ay kumatok sa pinto. Hindi malakas at hindi rin nagmamadali at binuksan niyo ni Lara. Nakatayo Sir Adrian sa labas. Simple lang ang suot, walang driver at walang yabang. May hawak siyang maliit na bag na may diapers, gatas at mga gamit na pinag-aralan niya kung paanong gamitin. Hi, sabi niya. Hi, sagot naman ni Lara. May katahimikan sa pagitan nila. Hindi yun awkward, hindi rin romantic. Isang katahimikang puno ng pag-iingat. Pumasok si Adrian, huminto siya agad nang makita ang baby sa bisig ni Lara. Kamusta siya? Tanong niya na parang takot lakasan ng boses. Gutom, sagot ni Lara. Kagigising lang. Lumapit si Adrian, dahan-dahan, parang ayaw guluhin ang eksena. Pwede ba? Tanong niya at itinuro ang baby. Sandaling nag-alangan si Lara. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil gusto niyang siguruhin ang sarili niya. Pagkatapos ay tumango siya. Ingat, sabi niya. Inabot ni Adrian ang baby. Medyo alanganin ang hawak niya pero maingat. Parang may hawak siyang pinakamahalagang bagay sa mundo. At sa totoo lang, iyon nga. Hi, bulong niya. Ako si Daddy. Tahimik ang baby sandali tapos ay humikab. Natawa si Lara. Isang maliit, natural na tawa. Hindi pa siya impressed. Biro niya. Ngumiti naman si Adrian. Okay lang, may oras pa naman. At saka, sabi ni Lara matapos ang ilang sandali, may sasabihin ako. Tumango si Adrian at agad na nag-focus. Pwede kang maging ama. Buong-buo. Diretsong sabi ni Lara. Talaga? Nanlaki ang mata ni Adrian at hindi makapaniwala. Pero, may kondisyon. Kahit ano. Sagot naman ni Adrian. Hindi ka nandito para bumawi sa akin. Nandito ka para sa kanya. Oo, tango naman ni Adrian. Walang biglaang desisyon. Walang drama. Walang pilitan. Okay, sagot ni Adrian na seryoso. At igagalang mo ang buhay na binuo ko. Dagdag ni Lara, kahit hindi ako bahagi ng plano dati. Huminga ng malalim si Adrian. Ginagalang ko. At hindi ko uulitin ang dati. Tahimik sila. Ang baby gumalaw sa bisig ni Adrian. Parang naghahanap ng mas komportabling pwesto. Agad siyang inayos ni Adrian ng maingat. Tinitigan iyon ni Lara. Hindi siya kinilig. Hindi rin siya nasaktan. May kakaibang kapayapaan lang. Hindi ko alam kung magiging tayo ulit. Sabi ni Lara. Hindi para saktan, kundi para maging malinaw. At ayoko mangako nang hindi ko sigurado. Tumango si Adrian. Hindi ko rin alam, sagot niya. Pero handa ako maghintay. O tumanggap. Tumingin siya kay Lara. Ang mahalaga, dagdag niya, hindi ka nag-iisa. Ngumiti si Lara. Isang ngiting hindi natakot, hindi na nagtatago. Pagalipas ng ilang oras, umalis si Adrian. Hindi biglaan, hindi masama ang loob. May yakap sa baby. May paalam na mahinahon. Sa pagsara ng pinto, tumayo si Lara sa gitna ng apartment. Tahimik, pero hindi na empty. Lumapit siya sa salamin. Yung dating iniiwasan niyang tingnan, ngayon ay tumingin na siya na matagal. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa gitna ng cafe. Hindi na siya ang babaeng humihingi ng tawad kahit hindi kasalanan. Isa na siyang ina, isang babaeng may hangganan. Isang babaeng marunong tumayo. Hinawakan niya ang tiyan niya, hindi na dahil sa takot kundi dahil sa alaala. Okay na, bulong niya sa sarili. Sa labas, dumaan ang mga tao. May mga busina. May ingay, pero sa loob ay may bagong simula. Hindi perpekto, hindi sigurado. Pero totoo. At malinaw ang isang bagay. Hindi na siya ang babaeng kayang sigawan, hawakan at itulak. At kahit ano pa ang mangyari bukas, hindi niya na kailanman babalikan ang dating siya. Kung bago
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!